with sin and distress. I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to his tender embrace, and faith taking hold of the word. My fetters fell off, and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul since the Lord made me whole has been the old story so blessed of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. How precious the thought that we all may recline, like John the beloved and blessed, on Jesus' strong arm where no tempest can harm, secure in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Jesus is standing in Pilate's hall, friendless, forsaken, betrayed by all. Hearken what meaneth the sudden call. What will you do with Jesus? What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? Jesus is standing on trial still. You can be false to him if you will. You can be faithful through good or ill. What will you do with Jesus? What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? Will you evade him as Pilate tried, or will you choose him whate'er betide? Vainly you struggle from him to hide. What will you do with Jesus? What will you do with Jesus, my friend?
Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? Will you, like Peter, your Lord deny? Or will you scorn from his foes to fly, daring for Jesus to live or die? What will you do with Jesus? What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? Jesus, I give thee my heart today. Jesus, I'll follow thee all the way. Gladly obeying thee will you say, this will I do with Jesus. What will you do with Jesus, my friend? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, oh friend, what will he do with me? I am thinking today of the beautiful land I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior I stand, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray, let me watch as a winner of souls, that bright stars may be mine in the glorious day, when his praise like the sea billows rolls. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down? When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when his face I behold, living gems at his feet to lay down. It will sweeten my bliss in the city of gold, should there be any stars in my crown. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down? When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay magsisimula po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Medyo minsan natatagal lang po tayo sa sunod-sunod na kailangan natin gawin dito po sa ating pag-aaral. Pero sa pagsisikapan po natin sa linggong ito na sumunod po tayo sa ating schedule ng ating pag-aaral. Ito po sa ating mga kakabsat na imbang gabi, kada kay amin kakabsat, sa ating pong mga kapatid, kaibigan sa Pangasinan, masanto sa Labi, at sa kayo namin, yan po sa may Bicol region, Diyos marahin na bangki sa Indugabos, yan sa may Samar area, mahupay nga gabi, kabuktuan ko ang Kristo, sa ating pong mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan na igsuon. At
siyempre sa aming lugar, may pabengi, kirungan. Tulad po ng ating naipangako, ang ating pong pinag-aaral serye po sa pagkakaisa, unity. Noong po nakaraang Lunes yata po, yun po, pinag-aralan po natin ng scriptural unity, ang pagkakaisa na naayon sa banal na kasulatan. Scriptural, yun po scriptural basis of unity. Ngayon naman po ang ating pag-aaralan should be divided over every difference. Ibig sabihin, hindi natin maiwasan sa mga kapatiran na tayo nagkakaroon ng pagkakaiba sa isa't isa. Hindi natin maiwasan po yan, mga kapatid. So, anong gagawin po natin pag nagkaroon po tayo ng pagkakaiba sa isa't isa? Ano ang gagawin po natin? So, ang ating pong gagawin ay ang ating pag-aaralan ngayon. Yun ang gusto natin bigyang pansin. Ano bang ating gagawin kung tayo nagkakaroon ng pagkababahagi? Should we divide over every difference? Tayo ba'y kailangan maghiwalay sa bawat pagkakaiba? Ano yung maraming dahilan ang mga kung bakit ang magkapatid sa pananampalataya magkaroon ng pagkakaiba. Minsan wala naman pong dahilan, walang kaugnayan sa pananampalataya. Minsan ito yung naging dahilan dahil may pagkakaiba sa kultura o pinanggalingang paniniwala. Katulad po sa halimbawa ng Hudyo at mga Hentil. Yung po alam po natin ng mga Hudyo, bagamat sila Kristiyano na, minsan, na-influensya sila sa kanilang pinanggalingan. Dito po sa Acts chapter 15 at ating babasahin, nagkaroon po ng pagtatalo hinggil po sa pagtutuli. Dito po sa Gawa chapter 15 verses 1 to 2. May ilang tao na ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo tuliin ay sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe na hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliranin ito sa mga apostol at sa matatanda. Dito po merong ang pagkakaibay dahil po sa magkaibang pinanggalingan nila. Yung mga Hentil, wala silang background po sa pagtutuli, sa katotohanan, hindi sila nagpapatuli. Pero yung mga Hudyo po, ayon po sa kausan ni Moises, sila po ay tinutuli. So may mga ibang Hudyo naging mga Kristiyano na pinipilit nila ng mga Hentil ay kailangan din magpatuli ay sa kaugalian ni Moises. So minsan yun ang dahilan ng pagkakaiba dahil po sa pagkakaiba ng kultura o pinanggalingang pananiwala. Kuminsan ito po ay dahil po sa level ng ating pagkakaunawa. Tandaan po natin, imposible sa mga kapatid ang sila magkaroon ng pare-parehong level ng pagkakaunawa. Yung mga kapatid na matagal na sa pananampalataya. So, inaasahan natin na sila may malinaw at matatag na pagkakaunawa. Pero may mga kapatid na hindi pa ganong kalalim ang kanilang pagkakaunawa. So, hindi sila gumisa dahil po sa pagkakaiba ng level ng pagkakaunawa ay nagkakaroon ng pagkakaiba. Dito po sa 1 Corinto, dito po sa 8 kabanata, sa 4 na talata hanggang sa 7. Ito yung may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na iniyahin sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa isa. May mga kapatid na alam nila yun, na ang mga Diyos-Diyos na walang anuman, sapagkat isa lang Diyos na tunay kanya. Sapagkat bagamat mayroon mga tinatawag na mga Diyos,
maging sa langit at sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganing akin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo para sa Kanya, at may isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamagitan niyang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamagitan niya, Kanya. Gayunman, hindi lahat ng mga tao nagtataglay ng kaalamang ito. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namimihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na para bang isang bagay na niya sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi palibasa ay mahina ay nadudugisan. So pero may mga kapatid na hentil na hindi pa ganoon ang kanilang pagkakaunawa hinggil sa mga Diyos-Diyosan. Yung level, na tamang level, alam nila na may isang Diyos. At ang mga bagay, ang mga Diyos-Diyos ay walang anuman sa sanglibutan. Pero may mga hentil na hindi pa nakarating doon sa ganong klaseng pagkakaunawa na anumang bagay na kanilang kinakain ay para bagang iniaay sa mga Diyos-Diyosan. Kumisan dahil po sa pagkakaroon ng level ng pagkakaunawa ay nagkakaroon din po ng pagkakaiba. May mga mahina at matatag, their weak and strong faith, or level of faith, ang level ng kailang pananampalataya. Dito sa Romans chapter 14, verse 1 to 3, at ating babasahin, mga kapatid. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. May tao na naniniwala na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumain ng mga gulay. Huwag amakin ng kumakain ng hindi kumakain, at ang hindi kumakain na huwag humatol sa kumakain sapagkat sila'y tinatanggap ng Diyos. So dito, yung mahinang level ng pananampalataya ay hindi nila naniniwala na yung lumalakas sa pananampalataya, naniniwala sila na pwedeng kain ng lahat ng mga bagay. Ngunit siya mahina pa sa pananampalataya, ay naniniwalang hindi lahat, kaya kumakain lang siya ng gulay. Ito po yung both sides sa hentil at mga Hudyo. Yung mga Hudyo, maaaring dahil mayroon sa paraan ng paglilinis ng laman na hindi nila tiyak kung paano nilinis ang laman, so hindi nila kakainin. Yung mga hentil naman, dahil meron silang paniniwala, galing sila paniniwalang sumasamba sa Diyosan, yung pagkain na galing sa templo na pinagbibili sa palengke ay ayaw din nilang kainin. Na para bang ito iniahin sa mga Diyos-Diyosan. So, minsan, meron mahina at malakas sa pananampalataya. O kaya, meron maling kaisipan, bad attitude. May ibang kapatid na talagang nagiging dahilan ng pagkababahagi. Sa Romans chapter 16, halimbawa, dito po sa verse 17. Ngayon sinasama ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo mga lumimikha ng pagkababahagi at ng mga katitusuran na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. So ito yung mga kapatid na naging sanhi ng pagkababahagi dahil sa maling kaisipan. O makita rin po natin dahil sa pride. May mga kapatid na nagmamataas na akala mo alam nilang lahat. So hindi sila nakikinig sa ibang mga kapatid. So sila ay pinanggagalingan ng pagkababahagi. Diba sa Galatia chapter 6 may mga kapatid na ganito. Akala nila sila ay marunong o sila ay importante pero hindi naman. Basahin natin ang talata. Sa Galatia chapter 6 verse 3. Sapagkat kung inaakalang sino man na siya may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaan niya kanyang sarili. Ito po yung pride. Pinagbabawalan po tayo ni Apostle Paul na magkaroon ng ganong kataasang pag-iisip kanya. Dito sa Romans chapter 12 verse 16, basahin po natin. Sa wikang Tagalog, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. May mga taong gano'n, may kapatid na nagmamagaling sa kailang sarili. Ito'y buhat ng kailang pride o katamaran. Hindi nag-aaral, hindi nakakarating sa tamang level ng pag-aaral. Kung tayo po may kakulangan sa kaalaman, ito tayo pwedeng paggalingan ng pagkababahagi. Ito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, till I come, give attention to reading,
to exhortation, to doctrine. In the guys, verse 15, meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Tignan nyo, give yourself entirely to them. Ano yun? Pag-aaral, pangangaral, pagtuturo. Kaya paano tayo makakapagturo at mga pangaral kung wala tayong alam? Kaya yung pong katamaran ng pag-aaral, ito nagdudulot din po ng pagkababahagi. Siyempre, kung kulang ka lang, pipilit mo yun, di magkakaroon kayo ng division, di ba? Sa 2 Timothy 2:15, be diligent, o pagsikapan nyo, to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So tayo magsumikap para tunay nating maunawaan ang salita ng Diyos, kanya, at magamit tayo sa tamang kaparaanan. Ngayon, kung meron tayong pagkakaiba sa aral, a doctrine, yung unang binanggit natin, dito walang kaugnay siyang aral. Pero kung meron tayong pagkakaiba sa aral, ano ba yung doctrine of Christ? Ito po yung ipinakilala sa banal na kasulatan. Ito ang mga bagay na tinuro ng ating Panginoon na later on ng Espiritu Santo. Sa Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So, anong tinuturo? Ang tinuturo ay ang mga bagay na tinuro ng ating Panginoon. So, ang ating pananampalataya nanggagal sa pagkikinig at sa pagkikinig ng salita ni Kristo. So, yung doktrina ni Kristo, yung aral na naipahayag sa mga banal na kasulatan, revealed in the Scriptures. Yun ang aral ng Panginoon. Hindi ito opinion, ito yung doktrina ng ating Panginoon. And pag mayroon tayong pagkakaiba sa doktrina, we cannot fellowship with those who go beyond the doctrine of Christ. Pagka may mga taong lumalampas sa doktrina ng ating Panginoon, hindi tayo pwedeng makisama sa kanila. Sa 2 John 9, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ doesn't have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him, for he who greets him shares in his evil deeds. So, itong tao ito, yung nagpapatuloy, hindi na nananasaran ng Kristo, hindi kinuro ng Diyos. Yung sino man yung tao na nangangaral ng ibang aral, at yung tao tumatanggap doon sa maling aral, kung makikita natin, hindi tayo pwedeng magkaroon ng pakikisama sa mga taong nagtuturo ng maling aral. Hindi tayo pwedeng lumampas sa nakasulat. Sa 1 Corinthians 4:6, ang unang problema sa Korinto ay ang pagkakaroon ng pagtatanyag sa mga mangaral na hindi nararapat. Ito yung dulot po ng hindi nila pananatili sa aral ng Panginoon. So kung tayo lalampas sa nakasulat, yun po yung kasalanan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other. So hindi tayo pwedeng lumampas sa nakasulat. So kung mayroong mga tao lumampas sa nakasulat, hindi tayo pwedeng makisama sa kanila. Hindi tayo pwedeng makisama na nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Pagka ibang ebanghelyo na pinapangaral, hindi natin pwedeng makisama sa ganon. Dito po sa Galatians chapter 1 verse 8, sabi po sa atin, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As I have said before, now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. For do I now persuade man or God? Or do I seek to please man? For if I still pleased man, I would not be a bondservant of Christ. So, ibig sabihin, kung ang layunin ni Pablo ay maging makalugod sa mga tao kanya, hindi siya magiging lingkod ng ating Panginoon. So, nagtuturo ng ibang aral, yun din po ay ibang ebanghelyo, yan din po ay hindi tayo pwede makisama sa gano'n. Maraming klaseng ebanghelyo na narinig po natin. Yung iba-ibang denominasyon, nagtuturo sila iba-ibang uri klase ng ebanghelyo.
Yung mga denominasyon tuturo sa iba-iba klaseng aral. Hindi yung aral ng ating Panginoon. Kailangan rin natin tanggapin na yung Ebanghelyo, siya rin ang doktrina. Ang doktrina, siya rin ang Ebanghelyo. So, ibig sabihin, pag ibang Ebanghelyo, ibang doktrina, ibang aral, hindi tayo pwede makisama doon. Yan po ang malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Pero tandaan po natin, at kailangan nating maunawaan, hindi lahat ng dibisyon ay masama. Siyempre, hindi po tayo pwedeng makisama doon sa mga nagtuturo na maling aral tulad binasa natin kanina. So kung may pagka sa isang kongregasyon, nagkaroon po ng mga tao, mga kapatid, na nagtuturo ng mga bagay na hindi ayon sa aral ni Kristo o hindi ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi tayo pwede makisama sa kanila. We cannot fellowship those. So, ibig sabihin, pag tayo miwalay sa mga taong yon, na hindi kasalanan yon. Dahil kung tayo mananatili makisama sa mga tao may maling aral, ay kasalanan po yun. Yun ay fellowship with false doctrine. Yung sinasabi sa 2 John chapter 1 verse 11. Kung may tao, verse 10 to 11, kung may sino man nagdadala na hindi dalang araw ito, huwag yung tanggapin o batiin man siya kanya, sapagkat ang bumabati sa kayo masasama sa kanyang masamang gawa. So in other words, pag tayo mihiwalay, dahil kinakailangan tayong mihiwalay dahil sa merong maling doktrina o ebanghelyo tinuturo, hindi po kasalanan, kailangan tayong mihiwalay. Tignan ninyo, pagka nagkakaroon po ng may pagkakataon ng dibisyon na hindi masama, ng dibisyon na hindi kasalanan. Doon sa panahon po sa Corinth, nagkaroon siya ng problema hinggil po sa Lord's Supper. Yung ibang mga kapatid doon, ginawa nilang normal na kainan ng Lord's Supper. So sabi niya, wala ba kayong bahay na pwede kayong kumain at uminom kanya? Bakit nyo walang halaga ninyo ang bahay ng Diyos? O iglesia ng Diyos? So, may dibisyon na kinakailangan. Otherwise, pag tayo po ay nakakita ng maling doktrina, maling ebanghelyo, at tapos tayo po yung nakikisama, that's compromise. Kasalanan po yun. Masasama tayo sa masamang aral na yun. May tinuturo. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, nagkaroon po ng problema hinggil po sa Lord's Supper. Iba naging pagtingin ng mga taga-Korinto, naging normal na pagkain na lang. Kasi Pablo po ay hindi nasiyahan. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 17. Now in giving these instructions, I do not praise you, since you come together not for the better, but for the worse. Yung kailang pagkakatipo na hindi para sa kabutihan nila, kundi para sa naging masama kanya. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it. So, mayroong pagkakaiba doon tungkol sa Lord's Supper. Yun ang sabi niya. There are divisions among you. So, may ibang pagtingin o paggawa ang ginagawa ng ibang mga kapatid sa Korinto. Yun nga pong ginagawa lang natural na normal na pagkainan ng Lord's Supper. Ang sabi ni Pablo, wala ba kayong bahay na pwedeng pagkainan at pag-inuman, kanya? Bakit niwawalang halaga nyo ang iglesia ng Diyos? Pero sabi ni Pablo, for first of all, when I come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. So, kumisa nagkaroon division para malaman kung sino yung tapat o hindi. Noong po 1850, nagkaroon po ng unang paggamit ng, actually, sa melodeon sa iglesia sa Midway, Kentucky noong 1850. So, nagkaroon ng paggamit ng instrumental music. Nung ito'y lumamak at tumaganap sa lugar ng Amerika, may mga kapatid na naninindigan sa totoo na hindi tayo pwedeng gumamit ng panugtog sa pagsamba at ang sinasabi sa Biblia ay umawit sa Bagong Tipan. So, hindi sila nagkahiwalay. Pero nalalaman natin kung sino nasa tama. Yung may walay dahil naniniwala sila na hindi pwedeng gumamit ng panugtong sa pagsamba. So, nagkaroon ng division doon.
No 1960s, 1950s, nagkaroon po ng division sa church benevolence. May mga iglesia, mga Church of Christ na naniniwala na pwedeng tumulong ang iglesia sa mga di kapatid na nangangailangan. Ang sabi ng iba, hindi pwede. Kailangan lang tayong tulungan natin yung mga nangangailangan, mga kapatid, na siya namang katotohanan ang mababasa natin. So nagkaroon ng paghihiwalay para malaman kung sino nagtuturo ng tama at nagtuturo ng mali. Hindi rin tayo pwede magsama doon sa gumagawa ng kasalanan. We cannot fellowship with those who practice evil deeds. Hindi tayo pwede magsama sa kanila. For you, dito po sa Ephesians chapter 5 verse 8 to 12, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. So, hindi tayo pwede makipag-fellowship sa mga nakakasala at nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Otherwise, tayo may mahama kanya. Doon sa 1 Corinthians chapter 5, may isang kapatid na lalaki na nagpo-fornicate doon sa asawa ng kanyang ama. Na ito klaseng fornication na hindi man lamang nakikita sa mga hintil. So isipin po natin ang karumdumal na kasalanan ng kapatid na ito kanya. Sa 1 Corinthians 5 verse, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man has his father's wife, and you are puffed up, and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. For I indeed as absent in body but present in spirit, have already judged as though I were present him who has done this deed in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, delivers us to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So ito pong gumagawang ito, hindi pwedeng tayo magkaroon ng pakikisama sa kanya o fellowship. Dahil siya nagkakasala, yung makikita natin. So, nung dapat gawin, siya hiwalay. Anong ibig sabihin na for the destruction of the flesh? Yung flesh dito ay tumutukoy doon sa kasalanan. Para mapahinto na yung kasalanan kanya upang kanyang kaluluwa maligtas sa pagdating ng ating Panginoon. So, hindi tayo pwede magsama doon sa mga kapatid na nagkakasala. Yung mga dito doon sa Thessalonica, may mga kapatid na tamad. Ayaw nila magtrabaho. So sabi ni Pablo, huwag kayo magsama sa kanila. But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which you received from us. Verse 10, For even when we were with you, we commanded you this. If anyone will not work, neither shall he eat. For we hear that there are some who walk among you in disorderly manner, not working at all, but are busybodies. Now those who are such we command and exhort to our Lord Jesus Christ that they work in quietness and eat their own bread. So ito yung magkatamaran sa lugar ng Thessalonica. Sabi niya, huwag tayo magsama sa ganung mga tao. Kanya. Paano? Anong klaseng pagkakaiba? Dito, doktrina. Paano kung may mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos? Matters of indifference with God. Anong gagawin natin? Kung ang mga bagay pong ito hindi mahalaga sa pagtingin ng Diyos. Sabi niyo, may mga bagay na iniisip nating pagkakasala pero hindi sa Diyos, hindi mahalaga sa Diyos. Doon po sa Romans chapter 14, may pagkakaiba yung mga kapatid. May mga kapatid na hindi kumakain ng ilang pagkain at may mga kapatid na nag-obserba ng mga partikular na araw. Basahin po natin. Receive, dito ba sa pagkakaibang ito, pwede sila maghiwalay.
Ito'y matters of indifference with God, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila, bagamat sila ng kakaiba, ay hindi kasalanan sa Diyos. Receive one who is weak in the faith, but not to dispute over doubtful things. For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. So yung mga malalakas sa pananampalataya, sabi nila, pwede natin kanin ng lahat ng mga bagay. Pero yung mahina pa sa pananampalataya, ito yung mga hentil na hindi pa nakaka-move on sa mga bagay na may kaugnay sa Diyos-Diyosan, hindi sila kakain ng anumang bagay na pinagbibili sa palengke na sobra doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero ipagkain lang yun. Pag hindi na ito inihain sa Diyos-Diyos, ang pagkain pwede mong kainin. Pero dahil mahina pa sila sa pagkakaunama, hindi nakakainin yun. Ano sabi ni Pablo? Let not him who eats despise him who doesn't eat. Huwag mong sumpain ka niya kung ikay kumakain ng maniniwala kang pwedeng kain lahat ng mga bagay. Huwag sumpain yung hindi naniniwala sa gano'n. Bakit? For God has received him. Sa kanyang hindi pagkain at kumakain lang siya ng gulay dahil sa paniniwalang maaaring ito inihain sa Diyos yung karne, so gulay lang kinakain, siya nagkakasal, so tatanggapin siya ng Diyos. Kung may mga kapatid naman naniniwala, yung pagkain na lang yan. Yung kasalanan ay kung andun ka sa templo ng Diyos na kinakisama sa kanila. Pero naman, tapos yung pagsambat, pinagbili sa palengke, yung pagkain na lang yan, pwede mong kainin ng paninin nyo. So, paano gagawin natin? Sabi rito ni Pablo, let not him who eats despise him who does not eat. And let not him who does not eat judge him who eats, for God does receive him. So, tinatanggap siya ng Diyos. Kung kumakain siya ng tamang pagkain, o hindi siya kumakain lang siya ng gulay, tinatanggap siya ng pareho ng Diyos. So, this is a matter of indifference with God. So, paano ba tulad ng ang alipin ng iba, na walang iba kundi ang Panginoon? Who are you to judge another servant? To his own master stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand. One person esteems one day above another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. So ito yung mga bagay na ito may galing lamang sa kaisipan ng tao, hindi ito pinahayag ng Diyos. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes the day observes it to the Lord. And he who doesn't observe the day to the Lord, he doesn't observe it. He who eats the Lord, for he gives God thanks. And he who doesn't eat to the Lord, he doesn't eat and give God thanks. So ito yung pagkain o yung mga araw, ito yung mga bagay hindi mahalaga sa Diyos. So siyempre hindi kasali ito yung dugo at yung araw ng linggo. Yun ang makikita natin. Ito yung mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. Ito yung mga bagay na hindi naman masama sa kailang sarili. Balik tayo sa Romans 14 verse 8. For if we live to the Lord. And if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. For to this end Christ died and rose and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living. But why do you judge your brother? Why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then each of us shall give account of himself to God. Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or to cause to fall in our brother's way. So ito yung mga bagay hindi mahalaga sa Diyos. Hindi sila kasalanan. So huwag tayong maglagay ng katitisuran sa amang kapatid dahil sa mga bagay na ito. Tuloy po natin, I know and I am convinced by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. So hindi po ito pangkalahatan. Ngayon may pinag-uusapan rito yung pagkain. Yung pagkain na pinagbibili sa palengke na iba'y galing sa templo ng Diyos sa Jerusalem, sa templo ng mga Diyos. Ngayon, kung ang isang tao ay naniniwala na ang katotohanan walang malinis sa kasang sarili, pero kung ito'y tinutuloy niyang malinis, ito'y malinis. O kung tinutuloy niyang marami, ito'y marami. Yet if your brother is grieved because of your food, you are no longer walking in love.
Kung may ito po isang entil. At ikay kumakain ng pagkain niya sa mga Diyos-Diyosan na pinagbili sa palengke. Ganyan. Ito yung naging katitusuran sa kay kapatid na yun. Do not destroy it with your food, the one for whom Christ died. Therefore, do not let your good be spoken of as evil. Ang pagkain hindi masama. Pero ito magiging masama kung hindi natin inilalagay o inaalintana yung mga kapatid na hindi natin kapaniwala tungkol sa mga bagay na may kaunay sa pagkain. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Yun ang mahalaga kanya sa kaharian. Hindi yung pagkain. Pagkain. For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by man. Therefore, let us pursue the things that makes for peace and the things by which one may edify another. Do not destroy the work of God for the sake of food. So, ito pagkain lang yan, ganyan. So, hindi tayo maghiwalay sa mga bagay na may kaugnayan sa pagkain. Ganyan. Yun ang bigyan natin ng pansin. Usually kami hindi po tayo ng pindot nung balik po tayo. So ano mabuting kaisipan sa mga bagay na pagkakaiba na hindi mahalaga sa Diyos. Things which are not important with God, things not necessarily evil, mag-ingat pa rin tayo. Ito mabuting attitude. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Let no one seek his own, but each one another's well-being. Eat whatever is sold in the meat market, asking no questions for conscience sake. So kahit meron kang karapatang gawin na isang bagay, huwag mong gawin kung hindi ito makakatulong ngayon. Kahit hindi pa ito kasalanan. Ang pinag-uusapan rito yung mga bagay na tungkol sa pagkain, etc., na hindi mahalaga sa paningin ng Diyos. So ito yung mga bagay na matters of judgment, expediencies. Yung experience, halimbawa, tayo nagpapatayo ng isang gusali at tumitingin ng design, huwag tayo magkaway sa design. Yun po yung expedient na. O matters of judgment. May mga bagay na hindi naman kahatulan ng Diyos, kundi kahatulan ng tao. Pag ganito, huwag tayong anong klaseng kaisipan meron dapat tayo. Sa Philippians chapter 2 verse 1, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Yun ang ating maging asipan. Pag ito yung mga bagay hindi mahalaga sa Diyos, yung kapakanan ng bawat isa ang ating dapat bigyan pansin. Ayan po yung mga bagay na indifference, hindi mahalaga sa Diyos. Hindi ito mga bagay na hindi pinahayag sa banal na kasulatan. They are not specifically revealed in the Scriptures. Minsan ito yung aplikasyon ng isang bagay na tinukoy sa kasulatan. Ito yung iniisip na aplikasyon ng kapatid. Halimbawa yung balot. O kung pwedeng mag-dress o pantalon sa pagsamba. O cotton tie sa mga lalaki. O yung pag-aawit. Sabi ng iba, kailangan merong tenor, merong bass, may soprano, may alto. Hindi po gano'n. Kahit ang kinaawitin lang natin, meron din pwede yun. Kung wala tayong pambili ng cotton tie, Washington Decente, pwede yun. Pwede magpantalon ng isang babae na maayos. Yun ang makikita natin. So, dito tinukoy sa kasulatan. Yung balot, pwede bang kumain ng balot? Hindi to kasama sa dugo. Dahil ang kasama sa dugo ay yung hayop na talaga na lumalakad. Eh, yung balot ay itlog. Pero kung naniniwala kang hindi mo kainin. Kung naniniwala ka lang pwedeng kainin, huwag ka kumain sa harap ng kapatid. Hindi man naniniwala pwedeng kainin. Yun ang sinasabi ni Pablo.
O kaya may mga paniniwala mga kapatid na individual. Dapat din natin ito pinupersa sa iba. Halimbawa, yung pagtatakip ng buhok ng babae abang sa pagsamba o covering. Dati ganun ang paniniwala, ngayon hindi na. Dati may mga nagtatakip sa Angeles, yun wala na. O whether to observe the Lord's Supper during the quarantine, the pandemic. Tapos na po ito, pero pwede pa tayo mag-observe ng Lord's Supper. Yun ay bahala ka doon. It's a matter of judgment. Kung natatakot ka na hindi mag-Lord's Supper at mag-Lord's Supper ka kasama pamilya, bahala sa iyo yun. Pwede pa nag-utos ng Diyos yun. May mga kapatid naman na kung hindi na tayo pwede magkatipon sa isang lugar, huwag na tayo magkaroon ng Lord's Supper during the pandemic. Yun po nga aming ginawa. O ang Panginoon ay tumira sa loob ng 3 araw, 3 gabi, literally, sa libingan. O kaya anong klaseng katawan pagka tayo po ay nagbuhay na maguli mula sa mga patay. Hindi natin alam yun. Walang ipinahig sa scripture. So kahit mag-1,000 taong pa tayong mag-usap dyan, hindi po. These are matters which are not matters of the doctrine of Christ, but individual judgment or matters of conscience. Pagka ganon, we should have the attitude of patience, humility, and brotherly love. Dahil di naman po ito ipinagutos ng Panginoon. Good attitude, we have to have patience. Kahit ano po yung nature ng ating pagkakaiba, whether it's a matter of doctrine or matter of indifference with God, kailangan natin pag-aralan na may patience. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, hanggang verse 11, but you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight, lay hold on eternal life, to which you are so called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So, patience and the dawn, di ba? 1 Thessalonians chapter 5, now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient to all. See that no one renders evil for evil to anyone, but also always pursue what is good both for yourselves and for all. So, ano basis natin sa unity? 1 Corinthians, Ephesians chapter 4, verses 1 to 6. Tulad ng pinag-aralan po natin nakaraang linggo. Ano yan? One faith, one body, sa Ingles, one spirit, sa tagapagpahayag, just as you are called in one hope, your calling, hope of eternal life, isang Panginoon ng ating Panginoon Kristo, isang pananampalataya, ang bagong tipan at isang bautismo, nubog para sa kapapaptaw ng kasalanan, at isang Diyos na naman ng lahat. Ito pa kailangan po tayong magkaisa. Yun ang dapat na basihan sa ating pagkakaisa. So, should we divide over every difference? It depends. If the difference is a matter of the doctrine of Christ, then we have no fellowship. Halimbawa, kung naniniwala, bautismo hindi mahalaga sa kaligtasan, we cannot fellowship. Kung naniniwala pwedeng gumamit ng panunto, we cannot fellowship. Marriage, divorce, or marriage, na pwede mong iwalay ng asawa sa anumang kadahilanan at pwede ka mag-asawa ng muli, that's a matter of fellowship. O premillennialism, na may titirang Panginoong Jesucristo na 1,000 taon sa Jerusalem, that's a matter of doctrine. O liberalism, pwedeng tumulungan ng mga kapatid din na pwedeng tulungan ng iglesia din na ngayal ang kapatid, that's a matter of doctrine. Hindi tayo pwede makasama doon. But if the difference is a matter of expediency, conscience, and judgment, which are not necessarily evil, you have to have patience, humility, and love. Hindi tayo kinakailangan magkahiwalay doon. However, we have to have the wisdom and patience to study whatever is the difference. Kailangan malaman natin kung anong klaseng pagkakaiba yun. Dahil kinakailangan tayo mag-ingat na huwag masira ang kaharian ng Diyos. So sana po ito yung naging maliwanag po sa mga kapatid. Itong ating pag-aaral po sa gabing ito, mga kaibigan. Maaari sila may mga tanong-tanong ngayon, mga kapatid, na tingnan po natin. Julian Leg, good evening. Cherry Lozano Lopez, Maya Pabengi po. Agosto 12, maayong gabi sa mga kaigsunon sa Ginoo. JTM Lacanlale, good evening po sa lahat. Ordiano Campo, good evening po. And Delfina Villamayor, good evening po sa ating lahat. Mugire Douglas, here is my testimony. Greetings in the name of Jesus Christ. Thanks for whatever you're doing in the Word of God. I was going through the scriptural
post and touched me in my inner being. So I decided to write and inform you how ito po ay hindi po ito tanong ano po. So talangin lang po natin ito yung taong kapatid na yan. Iba kanya Senyor Sunny, a blessed greetings of good evening to all of you, brethren in Christ. Rafael Ortiz, good evening po sa atin lahat. Nicholas Lo watching from Kiki, Sabah. Patakana Balu, Melanie Quinto Garcia, Brad, good evening. Kailan po kayo nag-live? Ay, noong last Monday, tsaka po ngayon. Supergirls Manlan Manalo, God bless po. Chola Darasin, good evening po sa lahat. Christian Canlas, Dalusong, have a nice day, brother. Brian Polgade, watching from Negros Island, greetings to you, Brother Lordy and Brother in Christ. Si Augusto 12, pangutana. Sa Romans 16:1, ayon sa NIV at NRSV, si Pib ay tinawag na deacon. Kaya meron silang deacons na babae at iba pang at ang iba ay tawag nila deaconess. Ano pong short na paniwalag para maniwala pwede maging deacon o hindi ang babae? First of all, ang katangian ng isang deacon ay asawa ng isang babae. So naturally, excluded ang babae ito. Unless naniniwala tayo na pwedeng mag-asawa ng kapwa-babae isang babae. Tingnan ang makita nating qualification ng deacon sa 1 Timothy chapter 3 ay asawa ng isang babae. So by necessary inference, isang lalaki. Dahil ang pwede mag-asawa lang po sa balak sulatay ay yung pong eligible babae na lalaki. Hindi pwedeng lalaki sa lalaki, babae sa babae, di ba? Sa 1 Timothy chapter 3, may sabi rito, kaya hindi naman ang madyakono na dapat ba yung kagalang-galang, hindi dalaw-dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masamang pakikitaan, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay tubukin muna na kung mapatunay walang kapintasan, hayaan sila maglingkod bilang mga diakono. Ngayon din naman, sa verse 12, ang mga diakono ay dapat ay may tig-isang asawa lamang. O, edi, deacons, lalaki ito eh. Asawa lang. Husband of one wife. So, hindi pwede deaconess. Anong explanation doon? Ang mga salita po ay may mga pangkalangatang kahulugan at merong parang applied meaning. Yung pong deacon na iniaalal sa iglesia ay applied meaning po yun. Ito isang special na lingkod sa loob ng iglesia. Si Pibe ay isang lingkod ng Diyos na babae. So lahat ng mga Kristiyano ay lingkod ng Diyos. So in effect, tayo lahat ay mga diakono sapagkat tayo lahat ay lingkod ng Diyos. Pero may particular na uri ng mga tao na may katangian na tinatawag na lingkod sa iglesia. So si Pibe ba ay deaconess in an official sense? Hindi. Siya ay deaconess in the sense of being a servant. Katulad ng ibang lahat ng mga Kristiyano, we are all servant of Christ. So hindi po wala pong scriptural authority sa isang babae na magsilbi bilang isang deacon. Dahil ang deacon ay isang lalaki, husband of one wife. Maliban pa doon, hindi sila pwede magkaroon ng pamumuno sa loob ng iglesia. 1 Timothy chapter 2. Alright. I am thinking today of the beautiful land I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior I stand, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray, let me watch as a winner of souls, that bright stars may be mine in the glorious day, when His praise like the sea billow rolls.
be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when his face I behold, living gems at his feet to lay down. It was sweet and my bliss in the city of gold. Should there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Maraming salamat po mga kapatid sa panahon. Sa ano na po, sa Miyerkules na po natin pag-uusapan yung maling konsepto ng pagkakaisa ayon po sa kaisipan ng mga tao. Miyerkules po natin na paglilingkod po yun, mga kapatid. At sana ay naging kapakipakinabang po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Tayo po ay manalangin. Ang banal, hindi kami papasalamat sa inyo sa karagdagan ng buhay na inyong binigay sa amin sa amin ito at sa lahat ng mga biyaya na inyong pinagkakaloob sa aming mga pangangailangan, higit sa lahat po sa aming kaligtasan. Alam po namin, O Diyos, araw-araw na pamumuhay sa mundong ito, kami ay nagkakasala. Kami po yung humingi ng tawad. Bigyan niyo kami ng katapangan ng aming paninindigan sa katotohanan at iwasan ng anumang bagay na magbibigay dulot sa amin na kami magkamali at magkasala. Ama, ingatan niyo kami sa buong tambag na ito, na magkaroon po kami ng matiwasahin na pagtulog at kapahingahan. At dinadalain din po namin na sana mga pamahalahan ay magkaroon ng karunungan, mahalang mabuti sa kabubuti namin, kami maging matiwasay at mapayapa magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming ini, ilang pangalan po Kristo. Sa Miyerkules po, luban ng Panginoon, tayo po ay magsama-sama muli. Maraming salamat po.